Okay, so this is your daily break sa mga sabaw ko na content dito sa social media. We all enjoy, kasama ako, watching yung mga funny videos, yung mga chismis, yung mga viral at yung mga politics na bangayan, mga awayan na napapanood natin sa social media. Lahat nakakatuwa naman talaga, di ba? Pero paminsan-minsan, paganahin natin ng ating mga kaisipan at imagination at mag-isip din tayo ng mas malalim than the usual. Okay? I-try natin yung sarili natin na maging ganun kahit ilang beses lang sa isang araw. Okay? So, to do that, um, pag-usapan natin yung mga tanong na na maaring magmula sa isang yugto ng kasaysayan ng mundo, ang pagbabagsak ng Amerika ng mga nuclear weapons sa Japan, specifically sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Okay? So, justified ba na pumatay ng daan-libong mga Japanese na madami doon, of course, would be mga inosente, mga bata, mga matanda, mga kababaihan, mga taong walang kinalaman talaga dun sa giyera, 'di ba? Pati yung mga hayop, pati yung mga lahat ng properties nandoon, 'di ba? To kumbaga may dahilan ba, kumbaga justified ba na mamatay silang lahat para lang matigil yung giyera at mabawasan ang mamatay na sundalo na maglalaban. Okay, so pag-uusapan natin yan dito at gagamitin natin ang The Comics Man Method. Eto, yan, nakikita nyo. Yan. Mamaya pakita natin, I'm gonna be showing um, flashcards when I'm talking about the different levels ng Comics Man Method. Okay, pero yung topic natin about nuclear weapons, nanggaling yan dun sa isang clip dito sa podcast ni Joe Rogan. Kausap niya si Tucker Carlson. Si Tucker Carlson is another is a huge political figure in the United States. Okay, he's the leading voice probably ng mga conservatives sa US. So madaming galit diyan, polarized. A lot of people love him, a lot of people hate him, 'di ba? So pero very influential siya. Dati siyang host ng isang show sa Fox News, pero tinanggal siya doon kasi may mga sinasabi siyang hindi nagustuhan ng madaming tao, 'di ba? Pero ngayon, dahil he's too big to fail already, meron na siyang sariling kumpanya. Okay, meron na siyang sariling productions, and doon na kapag mas malaya siyang magsalita, wala nang magsisisante sa kanya. Okay, so gamitan natin ng Comics Man Method yung kanilang isang segment. Actually, hindi naman political, hindi overtly political itong segment na to. Kasi parang this is just a moral dilemma. Actually, ano nga kinikriticize pa nga ni Tucker Carlson yung mga conservatives, yung right wing na dahil sila yung de-defend daw noong paggamit ng nuclear weapon ng Amerika sa Japan. Okay, so ito yung Comics Man method. Yan, so 8 levels yan. So I'm gonna be flashing the levels pag yun yung part na pinag-uusapan natin. Okay, so kasi yung Comics Man method kasi just a little bit about it. Parang ginawa ko lang yan. Kasi one time I was thinking, paano ba ako mag-isip? Ano ba yung paraan para makapag-isip ako kung ang gusto ko ay i-extract as much nuance as possible sa isang topic. Okay? Yung nuance kasi yun yung mga intricacies, yung pagiging komplikado ng mga issue, 'di ba? Hindi black and white, hindi tama ba 'yan o mali, 'di ba? Kasi minsan merong nasa gitna eh. So kailangan maintindihan mo kung ano yung mga nasa gitna. There's very few things that are totally black and white sa mundo, 'di ba? So kahit mabuti pa 'yan, meron ka pa ring pwedeng
ipintas, kahit masama yan, meron ka pa rin pwedeng makitang maganda, 'di ba? So, may pakinabang either kung ano man, 'di ba? So, yun yung nuance na sinasabi ko. At etong Comics Man method ay mabisang paraan upang makuha mo ang nuance sa mga issue. Okay. So, pakinggan na natin tong pakinggan natin tong clip ni Joe Rogan. Okay? Eto na. How's that work? Well, I love, by the way, that people on my side, I'll just admit it, on the right, have spent the last 80 years defending dropping nuclear weapons on civilians. Like, are you joking? right. That's just like prima facie evil. Yeah. If you can't, if we hadn't done that, then this, that, the other thing, that was actually a great savings. Like, no, it's wrong to drop nuclear weapons on people. And if you find yourself arguing that it's a good thing to drop nuclear weapons on people, then you are evil. Like it's not a tough one, right? It's not a hard call for you. It's not a hard call for me. So with that in mind, like, why would you want nuclear weapons? It's like just a mindless, childish sort of intellectual exercise to justify, like, oh no, it's really good because someone else will get it. How about no? How about like spending all of your effort to prevent this from happening? Would you kill baby Hitler? Famously. Right. Yun. Okay, so mahaba pa yung conversation na to. Obviously, yan mga 3 hours mahigit yan. Pero yung topic na to about nuclear weapons, it went on for a few more minutes. Pero for some reason, interesado yung mga tao na pag-usapan tong part na to. So, makisaw-saw tayo, 'di ba? Makikisaw-saw tayo dito sa usapan ni na Joe Rogan at saka ni Tucker. Actually, yung take ni Tucker is very black and white, 'di ba? Pero nilagyan niya ng nuance dun sa after. Kasi pag tinanong mo nga naman kung gagamit ka ng nuclear weapons at papatay ka ng mga maraming tao sa isang iglap, 'di ba? Wala naman talagang upside dun. Kumbaga, it takes a special kind of leader to have the guts to implement this kind of destruction even to their enemies. Kita mo naman yung mga pictures ng Hiroshima bombing, 'di ba? So talagang that bomb leveled the entire city at saka yung mga hundreds of thousands were instantly incinerated. Kasi kasama pa yung sa Nagasaki, 'di ba? Sa Hiroshima parang 50 to 70,000 daw yung estimate nila na namatay agad instantly nung sumabog yung atomic bomb. And yung fallout pa nun, 'di ba, yung radiation tsaka yung mga masamang epekto ng nuclear weapons, it affected people for decades. May mga nagkaroon ng cancer, may mga nagkaroon ng mga deformities, mga baby, 'di ba, mga ganyan. So it is really an evil act if you think about it. But of course, we are, like I said kanina, we are here to provide nuance kasi may dahilan kung bakit ginawa yon, yung evil thing na yon na pagbagsak ng bomba na actually bago yun. Hindi pa naman nila alam talaga kung gaano katindi yung magiging itsura eh. The world has never seen this kind of destruction before. And fortunately, it hasn't seen this since, 'di ba? Who knows kung kailan ulit mangyayari tong ganito kasi nakita yung horror nung after nung Nagasaki, Hiroshima. Nakita ng mundo talaga, oh shit. We did this, 'di ba? It is really a holy shit moment in history, 'di ba? That you have created civilization ending technology, 'di ba? Na pwede mo talagang gunawin ang mundo tapos hawak ng mga makakapangyarihang tao sa mundo 'yun. Sa atin kasi hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong affected tayo kasi biktima rin tayo ng mga Japanese 'di ba? A lot of atrocities were done to Filipinos during the Japanese occupation. Nandiyan na yung mga comfort women, 'di ba? Yung mga namatay sa giyera. Yung Manila was also leveled by Japanese bombing. Teka, hanapin natin.
Manila, World War II. O yan, o ganyan ang itsura ng ano ng Maynila dati. Talagang guho kung guho, 'di ba? A lot of buildings were destroyed, mga bridges, they were just rebuilt after. So ano talaga siya, matindi ang ginawa ng mga Japanese dito sa Pilipinas. Tapos nandiyan yung Death March. A lot of Filipino soldiers were tortured, 'di ba? Yung of course yung mga ni-rape, 'di ba? And all. And hindi lang dito sa Pilipinas. Um all throughout China, Southeast Asia, 'di ba, may ginawa din nila 'yon, may mga comfort women din sa Singapore, sa Thailand, sa 'yan lalo na dito sa China, sa Nanjing. Dito yung ano, yung Nanjing Massacre. Grabe yung ginawa nila diyan, oh. Tingnan nga natin 'to. Deaths 200,000 consensus. Estimates range from 40,000 to over 300,000 deaths. 300,000 maximum pinatay ng mga Japanese, 'di ba? Well, actually, that's several atomic bombs kung tutuusin, 'di ba? Tapos victims, uh, 20 to 80,000 women and children raped, 'di ba? So talaga namang kahindik-hindik yung ginawa ng Japanese sa China and all throughout sa mga territories na nasakop nila. And also infamously yung Unit 731 na talaga namang horrific human experiments ang ginawa nila sa mga Chinese. Kasi sa China to yung mga prisoners, dinadissect nila, inooperahan nila para lang makita kung anong itsura nung loob ng katawan nila. Tapos conscious sila. Kumbaga hindi sila pinatulog, buhay pa sila, 'di ba? So ramdam na ramdam nila lahat ng sakit. Tapos binibigyan sila ng mga tinetest sila ng mga biological weapons. So it is really like a horror film itong Unit 731. Okay? And this is just Japan, 'di ba? Doon kina Hitler, they were exterminating Jews in the millions, 'di ba? So, 'yun ang nuance doon sa paggamit noong atomic bomb, 'di ba? So, noong mga panahon na 'yon, actually, Japan was already losing, 'di ba? Kasi dalawang fronts yung yung laban nung World War II, yung sa Europe at saka yung Pacific. So sa Europe, nandun yung America, nandun yung Russia. Sa Pacific, almost exclusively, at least yung mga main na lumalaban doon sa Japan, Amerika talaga, 'di ba? Hindi ko alam kung ilan yung participation ng mga British sa Pacific at saka sa Australia. Pero ang main player talaga na kalaban ng mga Japanese were the Americans. Okay, so nung time na 'yon, matatalo na yung Japan, yung navy nila sira na, 'di ba? Wala na silang mga destroyer, wala na silang mga aircraft carriers. All that's left to do to Japan is to invade it by land. Yung talagang susugod ka na doon, parang katulad ng ginawa ng mga Allied forces sa Normandy, 'di ba? Pero syempre, nakita naman natin yung nangyari sa Normandy. It is also horrific. Ang daming namatay, 'di ba? So, ang inisip nila is kesa madaming mamatay na sundalo sa hanay nila kasi alangan namang hindi lumaban yung mga Japanese, 'di ba? Siyempre may mga nakaabang diyan. Hindi man sila magpapahuli ng buhay, 'di ba? So kasi walang balak sumuko talaga si Emperor Hirohito 'di ba? Itong Axis powers, ito, yan. Si Hirohito, yan yung emperor ng Japan dati. Ito yung mga kampi niya, sina Hitler tsaka si Mussolini. And by this time, parang patay na si Mussolini ata niyan. And si Hitler is also cowering in defeat.
Etong si, Hirohito walang balak sumuko 'yan kasi until now hindi siya ano, walang ni-release na statement ang Japan na sumuko sila, 'di ba? So, for sure it would be a bloody war kung gagawin nila yung pagsugod katulad ng ginawa nila sa invasion ng Europe. So, ang isang option is to use this new weapon of mass destruction and just kumbaga one time, big time or two times big time, gawin na lang natin. So, they made the decision to drop the nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki. Actually, sa ngayon, parang halos walang mga Pilipino na iniisip yan eh, di ba? May kilala ka ba na, especially mga bata ngayon, a 20-year-old na biglang iniisip yan ng nangyari noong panahon ng Hapon, 'di ba? Kahit naman ako nung bata ako hindi ko rin iniisip yan eh. Ngayon ko nga lang naisip 'to eh, 'di ba? Tumanda na ako ng ganito. So, ano ang I suppose yung mga naka-experience lang talaga ang nakaka-relate ng mabuti diyan. Yung mga matatanda na, and a lot of them are already dead, 'di ba? And as sad as it is to think na yung mga nangyari noon are mostly forgotten already. And that's a separate conversation, 'di ba? Pero I think when it comes to the Americans kasi itong sina Joe Rogan at saka si Tucker Carlson, mga Amerikano to eh, 'di ba? So dahil sila yung sila yung nagbagsak ng atomic bomb, they had direct kumbaga participation. So first hand yung sila mismo. Sila yung culprit na pumatay doon sa mga tao sa Hiroshima at Nagasaki. Then I suppose mas mabigat sa kanila to, 'di ba? Merong guilt na involved and syempre America being the most powerful country in the world, it also has the most critics, 'di ba? Mahilig paboritong i-guilt trip ng mga tao ang Amerika, even amongst themselves, 'di ba? A lot of Americans were guilt-stricken do sa mga pinagagawa ng gobyerno nila. Isa pa, sila yung nag-develop yung Manhattan Project, American project 'yon. So, America was the government that brought atomic weapons, nuclear weapons to the world. So, yung consequence nun is, aminin man na, kumbaga, syempre, hindi mo naman mapipigilan, hindi mo naman alam kung ano mangyayari, di ba? Pero, yung consequence nun, it would be bore by their people, di ba? Their government. Kumbaga, isa yun sa mga pwede mong isisi sa kanila. Although, of course, madami namang use ang nuclear energy, pero the horrors are really immense. Okay? So, that's one aspect of this. And, lipat natin. Okay, so critical think na tayo. Actually, kanina pa tayo nagki-critical think. Yung mga sinasabi ko kanina, those are things that parang data gathering is also part of critical thinking. Okay? And itong mga factors na to, itong mga ginawa ng mga Japanese sa mga victims nila, did they deserve did the people of Hiroshima and Nagasaki deserve the wrath of kumbaga yung pinakang sisi sa mga kasalanan ng gobyerno nila, 'di ba? Kasi basically sa kanila yan. Yung galit namin, diyan na lang natin ibabagsak collectively, 'di ba? And are you gonna defend that? 'Di ba? Kasi again, madaming mga inosenteng tao sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Hindi ko na maalala kung ano yung kung ano yung dahilan kung bakit yung dalawang cities na yun ang pinili specifically. Pero for better or for worse, eto, talagang the destruction was complete. It was an annihilation, and yung scar nito was carried by the Japanese people throughout history since. Pero of course, ilang beses na rin silang
nag-apologize for their war crimes. 'Di ba? May mga ganun. Ilang beses yung mga pinupuntahan ng mga Japanese diplomats. Madalas pumupunta sila dun sa mga ano sa mga bantayog ng mga dun sa mga shrines ng mga victims ng ng World War II, 'di ba? Mga namatay. Okay. So, ano ba yung mga questions dito? 'Di ba? Kasi this would be a moral dilemma yung if I'm gonna ask you to choose kung justifiable ba ang paggamit ng nuclear weapons back then. I suppose kanya-kanyang ano tayo diyan. Kanya-kanya tayo ng paniniwala, and we're gonna have to consider lots of historical facts, lots of political political narratives, lots of yung mga historical na intentions ng mga personalities involved at saka countries involved. Of course, madami ring mga conspiracy theories, 'di ba? Basically, at the end of the day, it will become a clash of ideologies, 'di ba? Kasi during that time, the world was hanging in the balance. Ang etong mga Axis powers na to, ito yung Japan, Germany at saka yung Italy, especially yung Germany, 'di ba? Mga pasista sila eh. Mga fascist, mga Nazis. Ang Japan was ang motivation nila is parang Asia for Asians. Asia is for Asians, 'di ba? Parang ayaw nila sa mga colonizers actually eh, 'di ba? Yun ang moral flag nila na parang nililiberate natin ang Asia sa mga dayuhan, sa mga Europeans, 'di ba? Pero at the end of the day, they were very authoritarian, they were very brutal. They have lost control with their soldiers, and they were doing everything that it would take para manalo, 'di ba? So it was pure evil. Conquering yung goal talaga ng Japan. If you ask me, it's like parang sina Genghis Khan dati, 'di ba? Parang gusto lang nilang magpalawak ng teritoryo and ensure their position na hindi na sila magiging reliant sa ibang bansa. Kasi dati back then reliant sila sa oil sa ibang bansa. So, yun ang isang weakness nila when they cut their oil supply, nahirapan sila. Kaya sila napilitang makapag-giyera. But then again, sa kabila naman is dun sa mga allied nations, supposedly they were against fascism, 'di ba? Kasi kung naging kumbaga, yung liberty was as we know it right now was a direct result nung giyera ng World War II. For better or for worse, of course, madaming mga blunder na nangyari din kasi parang they remade the world 'di ba? Yung mga boundaries ng mga bansa, especially in Africa. A lot of a lot of the things na mali sa mundo ngayon, even dun sa Gaza, dun sa Ukraine, dun sa Israel, somewhat related yan sa World War II. 'Di ba? You can trace it back na pati sa Afghanistan, 'di ba? Pati sa Middle East, involved pa rin diyan yung World War II. Kasi dinistribute nung mga Europeans yung mga colonies nila eh. And madami silang hindi na consider, kaya nung nagsialisan sila doon, nag-aaway-away bigla yung mga naiwan nila. So, I suppose if you're gonna ask me kung nararapat ba yung ginawa ng Amerika na mag-drop ng bomb, para sa akin kasi ano na yan eh, wala ka na magagawa kasi tapos na eh, di ba? The fact is it is already done. You can never undo it anymore. The only thing that's left to do is to learn from it, di ba? And right now, actually yun talaga yung yun talaga yung essence ng conversation ni Joe Rogan at saka ni Tucker. Knowing what you know about how very powerful technology na katulad ng atom bomb, when everybody says right now na yung AI
just as powerful as the atomic bomb. Meron din talaga siyang potential to destroy our civilization and even our species depending kung gaano ka hardcore doon sa mga pinapaniwalaan mo. Ano ka ba, ano, parang Skynet levels ba yung ano mo, yung paniniwala mo diyan, 'di ba? Parang Terminator 2, ganun ba? Or just AI being abused by people for their self-interest, 'di ba? Sa mga propaganda, mga ganyan. Or AI becoming sentient and realizing na sagabal lang sa mundo ang mga tao, 'di ba? And that people needs to be eradicated. Madaming mga aspeto 'yan. And just like the atomic bomb, ngayon alam na ng mga gobyerno kung gaano ka-destructive ang atomic bomb. And yet, they still stockpiled atomic weapons, 'di ba? Parang nagparamihan pa kayo, 'di ba? Kumbaga, everybody agrees na masama 'yon. Meron akong napanood na video saying na yung mga bansa daw signed a treaty na they will never be the first one to fire nuclear weapons. Lahat ng bansa nag-sign dun sa treaty na yon. Okay, so kung walang mauuna, di ibig sabihin walang mangyayari na nuclear war, 'di ba? Kung walang mauuna. Pero syempre, treaty lang naman yun, papel lang naman yun eh. So it only takes one madman to ignite nuclear war. So, ano gagawin natin ngayon? The bombs are there. Gagamitin mo na lang. Yan, like ito yung countries that have nuclear weapons. Ilan ba yan? They are Russia, United States, China, France, United Kingdom, Pakistan, India, Israel, North Korea. May nuclear weapon pa lang Israel. Okay? And dito ang Russia has the most. At least yan yung declared, ha? 5,889, followed by the US 5,200 plus din, then 400, tapos pinaka konti North Korea 30, 'di ba? So these warheads, these nuclear warheads are enough to destroy the world many times over. Kunyari, let's say 1,000 warheads, 'di ba? 1,000 warheads, ginamit yun lahat. So, gunaw na yung mundo. 'Di ba? Wala nang tao. So, may ilang thousands pa na natitira. So, pwede ka ulit gumamit ng ganun ulit kadami. Tapos, gugunawin mo ulit ang mundo. So, ganun kadami. So, several times, many times over, magugunaw mo ang mundo with the nuclear warheads that we have right now. So, and it begs the question, kung alam mo na ganun kadelikado ito, bakit ginawa mo pa rin? 'Di ba? Para kang kumakain ka ng bagay na alam mong magbibigay sa'yo ng cancer, parang ganun. 'Di ba? So, yun yung dilemma ngayon. And okay, so itong creative thing, we're not gonna do anything about it. I suppose this podcast is yan na yun. Okay, pero just to show you there's another level creative thing. I'm gonna talk about these levels one of these days. Okay? And eto, again, yung balik na lang tayo dito sa philosophical. So, okay. So, again, there are lots of parallels between AI and nuclear weapons. Sinabi ko na kanina, yung potential. Nafo-foresee na ng mga tao yan eh. You don't even need to be a scientist, 'di ba? Hindi mo kailangan maging astrophysicist to realize kung paano magkakandaletse-letse ang mundo pag napabayaan ng ang AI. 'Di ba? Ngayon pa nga lang nararamdaman na natin 'yan eh. AI had been utilized to a lot of nefarious things online, from porn, 'di ba? From political propagandas, who knows
what else? And yet still every day nagpo-progress, nagkakaroon ng bagong developments ang AI. Noong lumabas yung Midjourney, people were mind blown already, 'di ba? Pero nakita mo may mga ano pa may mga sablay pa rin, 'di ba? Like yung hindi marunong gumawa ng kamay ang AI, 'di ba? Mga ganyan. There are still many noticeable flaws. Pero 1 year, just 1 year later, from static images na ginagawa ng Midjourney, meron ng AI na video kung ginagawa niya, 'di ba? AI tapos gagawa ka ng video, magta-type ka lang, magkakaroon ka ng video, which is amazing, 'di ba? 1 year pa lang 'yun. 1 year has passed tapos nandun ka na. So yung pagpo-progress ng AI is really I've never seen any technology na ganoon kabilis progress. Okay, so how long bago tayo makakarating dito? 'Di ba? Eto. Well, of course, not necessarily magkakaroon ng Terminator talaga, 'di ba? Who knows what kind of form the agent of AI apocalypse would take. I don't know. It is as Tucker and Joe Rogan were talking about, you can say that people are playing with fire with this technology just like we did or they did with nuclear warheads. Okay? So, yun! Yun muna! Paalam pa!